Hi, Kakaruba! Nandito na naman ako after 2 weeks. After 2 weeks ba? Nandito na kayo. Hindi ako nakapag-vlog ng 2 weeks. Hindi ako nakapag-upload ng vlog. Hindi ako nakakapag-film kasi. So, yeah, kakauwi ko lang. Galing exercise. Nag-exercise ako sa labas. Usually, pag ganong oras is una na akong kasama dito sa bahay. Na yung sinarang ko pala yan. Wala na akong kasama dito sa bahay kapag ganong oras. So, me time. Me time ang atake, guys. Hugas lang ako ng plates. And then after that, wala naman tayo kasama ngayon dito sa bahay. Usually, kumakain lang ako ng fruits kapag ako lang mag-isa. Pag wala yung mga boss ko. Ayokong magluluto na lang na. Nagluluto lang ako ng hapon for our dinners. Pero usually kapag ako lang nandito, sa tanghalian ko, kumakain lang ako ng kung ano yan. Pero okay sila. Pero pwede akong magluto kahit anong gusto. Pero parang tinatamad akong magluto kapag ako lang mag-isa. Ako lang kumakain mag-isa. So, ayun. Hugas ko na siya ngayon. Ito yung naramunan ko. Parang bubuin na naman ako. Okay na ako magtrabaho maghapon. Basta yung employer ko mabait. Hindi ka tinatalakan. Okay na yun. Parang you're free to do everything. Dahil ikaw yung bahala sa kung ano yung parang sa pag-linis yun. As long as malinis ang bahay. Hindi naman sa ibig sabihin na mabait sila is you do whatever you want na pero as long as okay naman yung ginagawa mo. You're free. Ganun. Kung ang sinasabi ko lang naman kung ano yung karapatan ko. Ayun po magsabi lang hindi ko nangyari sa akin. Ganun. So, lahat na sinasabi ko, para nakakasal ka na. Hindi naman kasi yung mga within 1 month nakakapunta na dito. Kasi nga lalo kapag urgent yung pumukuha sa'yo. Sa akin noon kasi, they let me do stay with my family first. Ganun. Makabanding ng family ko na bago ako punta dito sa Singapore. So, yun. Pero yung mga kilala ko dyan sa edit ko parang mga bago-bago ngayon. Mga bago. Naman. Yung process nila. Mabilis lang. Pero dito hindi naman sa papers mo. Ganun din. Nakatitindi ka rin sa papers mo. Kung kompleto ka na. Kung may problema. Ganun. Dito mahigpit ang nila. Ang government nila. So, sobrang safe talaga dito. Dito nga, kahit hating gabi, may nagja-jogging pa sa labas eh. Kahit alauna na, may nagja-jogging pa. Kasi safe dito. The CCTVs are all around the country. Kahit sa gubat, may CCTV guys. Sa reason kung bakit ko nagustuhan. Magtataka kung bakit daw ako nag-apply ng Singapore. Nag-research ako about Singapore. So, nakita ko na pinapangalagaan nila yung environment, nature, So, yun ang isa sa mga na gustuhan ko dito.
they are nature lovers like me. Gusto ko sila kasi mahigpit ang ano nila, ang government nila based sa research ko noon sa Pinas na nag-apply pa lang ako papunta dito. Ganun. Tapos first is yung nature lover ang Singapore. Second is the tourist spots, the security, yung safetyness mo, and then third is the tourist spots. Ang daming tourist spots dito, guys. Kahit na sabihin mo na nasa liblib na lugar ka, let's say if for example nasa Woodlands. Nakapunta na din ako sa Woodlands, pero yung ibig sabihin, kahit na yung mga parks lang nila, grabe, nakaka-amaze. Alam naman natin na ang Singapore is maliit lang na country. So, sabi nila, ang pinagbabasehan nila, na ang Singapore daw is parang kalaki lang ng Quezon City. So, wala pang isang araw daw, malilibot mo na ang Singapore. So, ang isa sa na bumilib talaga ako is yung kahit na maliit lang itong Singapore, ang daming mong makikita na puno everywhere, ganon. Tapos kahit madami silang buildings na makikita mo, madaming buildings talaga, pero hindi nawawala doon yung pagka nature lover ng Singapore. So parang every month or every week ata sila nagpa-plant ng mga for example mga mangga, mga acacia sa ang galing lang nilang mag-process or magpalaki ng mga puno dito. So nasabihin mong madaming puno dito. Ang linis, guys. Ang linis. So, kasi, siyempre, naka-maintain kasi yan eh. Maintain nila talaga yung kalinisan dito sa Singapore. So, sabi nga nila, ano ba yung tawag nila dito sa Singapore? Parang city garden ba? Ganun, parang ganun, city garden. Basta, ilalagay ko dito. And, cost of living dito, yes, malaki po. Mahal, kumbaga, mahal po ang cost of living dito. Pero makikita mo naman yung makikita mo naman talaga na yung progress ng ng country nilang Singapore. High technologies din sila dito. Makikita mo talaga yung mga modern ng mga makikita mo talaga dito yung mga modern buildings nila. So ang dami nilang pinapatay yung mga building. So kung lilibutin mo talaga itong Singapore, ang dami nilang binibuild. So parang build up and build more builds of buildings, ganon. So ang kagandahan lang naman kasi noon is, yes, nagpapatayo sila ng mga buildings, and parang dinodoble nila yung pagtatanim ng mga puno. So ganon, parang ang ganda lang ng setup ng administration or president ng Singapore. So kahit na maliit na country lang yan, ang ganda ng progress nila. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mo pipiliin ang Singapore. And one thing naman kasi is malapit lang siya sa Pinas. We all know naman na malapit ang Singapore sa Pinas. And 3 hours and 50, basta almost 4 hours ang biyahe. Depende lang naman, pero minsan naman 3 hours lang. Depende lang naman kung yung masama ang panahon, ganun. And ang lang naman dito kasi yung cost of living, sinasabi ng mga tao, yung cost of living na kahit na bumili ka lang sa McDonald's kapag day off mo. Okay, like for example, kapag nag-day off ka, bibili ka ng McDo.
bibili ka ng fries, burger, chicken, and Coke, di ba? Ano na yun? Mayroon silang set of meals. Ganon. Kahit sa Pinas, ganon din naman. May set of meals sila. Pero, yung ano nila, yung set of meals nila dito, parang it cost you $10 to $15. So, pagka na yun sa Pinas, so above 500 na siguro yun. 500 na yun. In one meal lang ha. In one meal lang yun. Tapos, kung sa Pinas mo yun i-order, parang nasa 300 lang. Ganun yung set of meals na yun. Parang nasa 300 lang. Or 250 ganun. Okay na din yun. So yun lang. Ang isa lang naman na isa sa mga dinedemand lang naman ng mga tao dito sa Singapore is yung high cost of living. Yun talaga yung inaano nila, kaya sila nag-cross country, ganun. So, pero kung pag-uusapan natin sa security, ganun, yung may laban din naman sa tourist spots, ganun. And makakapag-day off ka ng free, pero depende pa rin yun sa amo. Sinasabi ko nga sa inyo, depende pa rin yun sa amo. So, yun, kung ako, tatanungin nyo, okay na sa akin yung Singapore. Kasi nga, pero depende pa rin. Yun sinasabi ko sa inyo, depende tayo, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. So, para sa akin lang naman, okay ako dito sa Singapore. Kasi, okay naman yung amo ko. Okay ako sa trabaho ko. And, okay ako sa sahod ko. And, nakakapag-provide ako sa family ko. And, malapit lang din ako sa Pinas. Ayun. So, pero kung ako naman natatanungin mo, okay, sige. Okay ako dito sa Singapore. Yes, okay ako dito. Pero kung magkakaroon man ako ng opportunity na mag-cross country, why not? Diba? Why not? Diba? New adventure, ganun. So, kung papayagan ako ni Lord, why not? Kung mag-cross country tayo, kung magkakaroon tayo ng opportunity, diba? So, grab it. Nagmumulis na yung ito yung problema ko, guys, kapag nagsasalamin ako, kasi nagmumulis talaga siya. Tignan nyo. You see that? Para naman tayo dito sa para naman tayong dito. Wala namang So, yun. Yun lang masasabi ko. Nagkwentuhan lang naman tayo. Wala naman tayo. Miss ko lang kayong kakwentuhan. Pero kung may mga question pa kayo, guys, mga Kabagyan, kay Ilocano, even Tagalog, mga Bisaya, or all around the world, kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo na yan, and try kong sagutin sa videos kung hindi pa kayo satisfied sa mga sinasagot ko sa comment section. So hanggang dito na lang muna, guys. Hanggang dito na lang muna. Alam nyo naman is hagad pa ang atin nyo. Hagad pa ang Kabagyan nyo. So madami pa akong gagawin today. Maglilinis pa ako sa bahay, and yeah. Thank you, guys, for watching. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan, and click the bell button. Mag-comment po kayo kung ano po yung mga katanungan, and I try my best to answer your question through my vlogs. Thank you. God bless, guys. Bye-bye, Kabagyan.